Sige po, patuloy po nating kilalanin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. So, sino po nakakaalala ay nung last lesson po natin, ang diniscuss po natin ay ang ating value or ang ating halaga. So, ngayong hapon po, ang mensahe ng Panginoon para sa atin ay sabay-sabay po nating basahin. Okay, your image. So, ang mensahe ng Panginoon sa atin ay alalahanin natin yung halaga natin, di ba? Binayaran tayo ng Panginoong Jesucristo ng buhay niya para tayo ay maligtas. So, hindi natin yun babaliwalain para ulitin natin ulit magkasala, i-take for granted natin yung kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Kung naligtas na tayo ng Panginoon na tunay natin siyang in-accept, mamumuhay tayo ayon sa kalooban niya, ayaw natin siyang masaktan dahil sobrang mahal niya tayo, kaya mahal din natin siya. So, hindi tayo sumusunod sa Panginoon dahil takot tayo sa Kanya, kundi ayaw natin siyang masaktan sa sobrang mahal din natin siya. So, ngayon po, ang ating topic ay about our image. So, sino po nakakaalam ng definition ng image? Sa gallery ng cellphone niyo. Sige po, image or imahe. O, di ba? Selfie. So, sa dictionary daw po, ang mga meaning daw po ng salitang image or imahe ay number 1, larawan o visual na representasyon ng isang tao, bagay o tanawin. Number 2, larawang nabubuo sa isipan o imahinasyon. Number 3, likeness or kawangis. At number 4, anyo o reputasyon ng isang tao sa paningin ng iba. So, pinili lang po natin yung ibang definition. Marami pa pong ibang definition. Pero mag-focus po tayo sa number 3 at number 4 na definition ng image. So, number 1, ayun, alam natin lahat, larawan o visual na representasyon ng isang tao, bagay o tanawin. So yan, pictures. So sa mga cellphones natin, di ba, image yung nakalagay pag kinapture mo image. Pwede rin pong may magaling mag-drawing. Si Uncle Kim, magaling daw siya mag-drawing. O di ba, image or guhit ng isang tao or bagay. So pangalawa, pwede rin daw po ang image ay larawang nabubuo sa isipan o sa imahinasyon. So di ba, parang pag nakita mo yung crush mo sa pag-uwi mo, nakikita mo pa rin siya, napipicture ko pa siya sa utak ko. Napipicture ko pa yung dimple niya, di ba? Eh, grabe tawa niya, no? Di ba? Tapos, or kaya sa mga bata, pinipicture nila yung na-astronaut sila, katulad niyan, pinipicture nila superhero sila. Sige po. So, next po natin ay image na ang ibig sabihin ay likeness o hawangis. So, nakikita po natin dyan, Control-C and Control-V. Ano ibig sabihin po niyan? Copy and paste. O, tapos, likeness daw, ayan, kambal, magkatulad. So, ang Imago Dei daw, ang ibig sabihin po niyan ay image of God. So, Latin word po yan. Ang Imago daw po ay, ang ibig sabihin po ay copy. So, basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabay-sabay po tayo sa Genesis 1:27. So, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female. So, matatandaan po natin, ito yung pinasaulo natin sa OCC. Di ba po? So, Tagalog po, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So, ito daw po yung isang definasyon ng image. So, ano nga po bang ibig sabihin? Kasi alam natin na tayong tao, nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. So, physical body lang po ba yun? Physical body lang po yung mukha natin. Ganito rin yung mukha ni Lord. So, more than that. So, ano daw po yung ibig sabihin? Basahin natin ng sabay-sabay. Ang pagiging nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay nangangahulugang sumasalamin ng tao sa katangian ng Diyos bilang kanyang kinatawan sa mundo.
upang mapakita ang kanyang kaluwalhatian. So sa papaano daw na paraan? So isa-isahin natin kung ano daw ba yung mga katangian ng Diyos na may ganun din tayo sa ating sarili. So number 1 is otoridad or kapangyarihan. So sabi sa Genesis 1:28, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi nyo at mamahala sa buong mundo at pamamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. So meron po tayong dominion over all things sa earth. Mas mataas po tayo sa lahat ng halaman, sa lahat ng hayop. At tayo po ang ginawang parang caretaker tayo ng ginawa ng Panginoon sa mundong ito. So pangalawa, yung discussion natin last Sunday, halaga. Tayo ay may likas na halaga na higit pa sa anong iba sa buong nilikha. So ito po yung verse natin last week, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming bayan. So, yung value natin ay galing din yun sa image ng Panginoon. So, pangatlo, spiritual and mental daw na kakayanan ay nakuha natin sa larawan ng Panginoon. So, ang tao ay may espiritu, isip at pag-iisip, kaya kaya nating maunawaan ang sarili, pumili ng malaya at makilala ang Diyos. Hindi tulad ng mga hayop. So katulad ng Panginoon, meron siyang espiritu, pag-iisip at isip at kaya nating unawain ang mga bagay-bagay. Kaya nating pumili ng malaya. Sa English, meron tayong free will. So yung free will ng tao ay yun, katulad din yun sa Panginoon. At tayo ay may ability na makilala ang lumikha sa atin. So, moralidad. Ang Diyos ay banal, matuwid at mabuti. Ang tama at mali, katotohanan at katarungan ay may kahulugan lamang dahil sa Diyos. Binigyan niya ang tao ng kakayanan maunawaan ang tama at mali at pumili ng tama kung saan tayo ay mananagot sa Kanya. So, iba ito sa mga hayop na sumusunod lamang sa instinct at walang kakayahang moral. So, mapapansin natin dito sa moralidad, kahit na hindi pa natin nakakilala si Jesus Christ, alam na natin na masama yung ginagawa natin. Tama po ba? Di ba? Meron na po tayong ganong sense na once na matured enough na po yung pag-iisip natin, meron na tayong ganong sense na yung ginagawa natin ay hindi tama o yung ginagawa natin ay mabuti. So, isa yan sa larawan ng Panginoon na makikita sa atin. So, number 5, pagiging malikhain. So, ang Diyos ay malikhain at nagagalak ipakita ang kanyang sarili sa kagandahan at pagkakaiba-iba ng kanyang ginawa. Binigyan niya tayo ng kakayahang maunawaan, pahalagahan, at lumikha ng mga gandang bagay gamit ang mga biyayang ibinigay niya. So makikita natin, di ba, ang glory ng Panginoon sa nature, sa ganda ng mga bulaklak, sa ganda ng mga hayop, sa ganda ng tanawin, di ba? Ganon ka-creative ang Panginoon. At ganon din tayo, di ba? May mga magagaling sa instrumento, may mga magagaling umawit, may mga magaling tumugtog. Yung pagiging artistic natin ay galing din yan sa Panginoon. So, pag-ibig. So, tayo daw, ang purpose ng tao ay umibig at ibigin. Pero, unang-una ng Panginoon at sa Panginoon. So, nilikha tayo ng Diyos upang parangalan at mahalin siya at maranasan ang pagmamahal niya magpakailanman. So, sa mga nasabing ito, sabi kanina, di ba, yung larawan ng Panginoon ay inihahayag daw natin para mabigyan ng glory si Lord. So yan, yung kapangyarihan natin, dominion natin over all things, yung ating value, yung spiritual and mental ability natin, morality natin, magiging artistic natin, and ability natin sa pag-ibig. Pwede natin yan ipakita upang mag-represent sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, para mabigyan natin siya ng glory. So, ang
ang buod niyan ay ang layunin natin ay parangalan ng Diyos sa ating buhay, ginagawa at relasyon sa Kanya. So ano raw po? Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang layunin natin ay parangalan ng Diyos sa ating buhay, buhay, ginagawa at relasyon sa Kanya. So yun, in everything we do, we give glory to God. Na sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay binabago upang higit na maging kawangis ang Diyos at maipahayag ng wagas ang Kanyang kaluwalhatian. So, di ba? Yun yung katulad ng sinabi ni Ma'am kanina, yung mga pagsubok sa atin, di ba? Pinapagtagumpayan natin yan. Ginagawa tayong holy niyan. Yung struggles natin, yung pinipili natin, halimbawa, galit tayo, pinipili natin mag-forgive, di ba? It makes us more holy, more of the likeness of God, di ba? Yung pinipili natin magpatawad, patawarin yung kapwa natin, patawarin yung sarili natin, di ba? Lalo natin nagiging kawangis ang Panginoon. Yung pagiging grateful natin, pagiging mapagmahal natin sa ating kapwa, yan. Yung pag-aalay natin ng ating ability sa Panginoon, yan. Sa unti-unting pagbabago natin, nagiging kawangis natin ang Panginoon. So, itong pang-apat, so maikli lang po itong message na ito. So, alam na po natin na kung paano tayo nilikha sa wangis ng Panginoon. Naintindihan po natin. Amen. So, ito pong pang-apat ay anyo o reputasyon ng isang tao sa paningin ng iba. Alam po ba natin yung image na to? Sa mga artista, masisira yung image ko. Di ba? Naririnig natin yon. Nababahiran yung image ko. Yung image ko malinis. So ito yung ibig sabihin ng image na ito or imahe na ito. So yan, siguro kung ano siya, malinis yung image niya, di ba? 3-star siya pag hindi. So, ang sabi, ang bawat tao ay may 3 anyo ng kanyang sariling imahe. So, number 1 ay perceived image. So, ano po yung perceived image? So, kung paano tayo nakikita ng ating kapwa. So, ano yung, halimbawa, si pastor, yung tingin ko sa kanya, yun yung perceived image ko sa kanya. Kaya di ba nakatingin siya, tapos nag-isip siya. Projected image naman daw yung pangalawa. So ano to? Kung ano ang gusto nating makita nila or makita ng iba. So, nagpo-project tayo ng imahe para makita ng kapwa natin. So, yung una, kung paano tayo nakikita ng ating kapwa, at yung projected image naman daw, ay kung ano yung gusto nating makita nila. So yung pangatlo, ay ang actual image or kung ano at sino talaga tayo. Naintindihan mo ba natin? Kung ano yung ibig sabihin na meron daw tayong 3 anyo ng ating pagtingin sa ating sariling imahe. So, sa tingin po natin, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Aling imahe ang pagpili o hinahangad kong sundan? So, sa tingin natin, anong image po kaya yung naipapakita natin ngayon? Yung actual image po ba natin, yung kadalasan nating ginagamit? So, example. Para maunawaan natin. So, perceive image. Yan ang pansin. So, ano lang to, example. So, akala ng friends at classmates mo, rich kid ka. Example, kunwari, estudyante ka, di ba? Alam niyo yung rich kid, yung RK? Di ba? Marami yan sa school eh. Yun yung tingin ng mga classmate mo sa'yo, uy, si Faith at si Jade, mga rich kid yan sila. Sabi ng mga classmate nila. Ngayon, dahil nalaman niyo ni Faith at ni Jade, lalo niyang ipoproject yung image na yun, di ba?
Ngunit sa totoo lang, mahirap lang kayo, pero dahil nag-e-enjoy ka sa atensyon, parang, uy, parang gusto ko yun. Gusto ko yung sabihan ako rich kid. Mas happy ako doon, di ba? Ikaw ay nagpanggap. Nagpanggap kang tunay na mayaman sa pananamit, sa gamit, sa social media, tapos nanglilibre ka pa. Di ba? Parang kailangan pakatawanan mo na yung perceived image nila sa'yo. Kailangan mong panindigan na yun, di ba? Yung damit mo, branded Chanel, mga ganun. Tapos, oo, mga Louis Vuitton, ganun na. Tapos, tapos sa social media, grabe yung post mo, Starbucks. Di ba? Starbucks, ganun. Tapos, mahilig ka pang libre ng classmate mo. So, yung mga bagay na ginagawa mo na nag-e-effort ka sa mga bagay na hindi naman, yun talaga yung sitwasyon mo. So, yun yung projected image mo. Kasi may gusto kang image na ito yung gusto mong, pag sinabi yung pangalan mo, yun yung maaalala nila, di ba? So, pag sinabi, uy, si Dayan, ay, ano yan siya? Rich kid yan siya. Di ba? Pero ano daw yung actual image niya? Mahirap ka na nga, nahirapan ka pang magpanggap. Wala ka pang tunay na friends kasi malamang yung friends mo, yung benefits lang yung gusto sa'yo kasi yun yung pinoproject mo sa kanila. Malay ba nila, di ba? Gusto mo silang ilibre lagi, di ba? Tapos, nahirapan pa yung parents mo na mag-support ng gastos mo. So, example lang ito para sa ating mga students. So, isang example pa para naman sa mga katulad nating mananampalataya. So, ang perceived image sa inyo ay nakikita ka ng mga tao bilang maka-Diyos. So, alam ng mga kapitbahay nyo na, grabe magsimba, grabe mag-prayer meeting, o diba? Alam mo yun, na yun yung tingin ng mga tao sa'yo. Tapos pag sinabing, ay, si ano, ang bait niyan, grabe yan, ang close niyan kay Lord, diba? Ngayon, pero, sa totoo daw, wala kang personal na relationship kay Jesus. Pero, gusto mo panatiliin yung reputasyon na ikaw ay maka-Diyos, at nag-i-enjoy ka sa papuri at atensyon. Di ba? Parang pag sinabi ito, mabait si ano, ito, ganyan, di ba? So, nagsisimula ka ulit, kunwari na sumusunod kay Jesus sa pamamagitan ng pagpapakita na abala ka sa ministeryo or gawain, pagkukunwaring mabait, pagkukunwaring matuwid, or yung salita natin or yung mga post natin, di ba? Mga religious, di ba? Yun yung projected image. Pero ano yung actual image nun? Hindi ka totoong takot sa Diyos, kundi takot ka sa sasabihin ng mga tao. Diba? Fear of men. So, dumako naman tayo sa image ng ating Panginoong Yesus. So, si Jesus, ang kanyang perceived image, siya ay, Jesus was, basahin natin ang sabay-sabay. Jesus was misunderstood. He was falsely accused of blasphemy, identified as drunkard and glutton, even accused of being demon-inspired. So, ano daw ibig sabihin nun? Ang tingin ng mga tao nung panahon ni Jesus, hindi nila naiintindihan ang tunay na pagkatao ni Jesus. Sinasabihan pa nila na si Jesus ay binablaspheme si God. Halimbawa, nagpipreach siya ng kapag Sabat or nakikihalubilo siya sa mga Pariseo, mga tax collector, or tinumba niya yung mga nagbebenta doon sa temple. Lahat ng ginagawa ni Jesus ay opposed doon sa ginagawa ng mga Pariseo na yun. Kaya sinasabi nila, ano ba to? Ano ba tong tao na to? May sapi yata to ng demonyo. Or pagka Sabat,
may time na bawal silang kumain or uminom, pero ang Panginoon ay nakikihalubilo sa mga makakasalanan. So, ang tingin nila, ano ba tong tao na to? Bakit kung ano-ano yung sinasabi niya, nataliwas sa alam natin, sa Word of God, iba yung sinasabi niya, iba yung ginagawa niya. Pero, ito naman, si Jesus ba ay may projected image? So, si Jesus ay hindi nagpo-project ng kanyang image. Wala siya kailangang patunayan. Hindi niya pinatunayan yung sarili niya. Yung mga kapatid ni Jesus ang nag-pressure sa kanya para i-project yung kanyang power. Sabi sa John 7:3 and 4, ang sabi ng mga kapatid niya, you can't be famous if you hide like this. Show yourself to the world, di ba? Alam ng mga kapatid niya na may misunderstood si Jesus. Alam ng mga kapatid niya na hindi siya pinapaniwalaan. Sabi ng mga kapatid niya, magawa ka ng mga miracle dyan, huwag ka magtago, di ba? Para makilala ka, para maging tanyag ka. Kumbaga, yung mga kapatid niya, yun yung gustong mag-project siya ng image para siya ay maging tanyag sa mundo. Pero ano nga ba ang totoong imahe ng ating Panginoong Hesus? So, basahin natin sa Colossus 1:15. 1, 2, 3. Si Kristo ang larawan ng pinagkitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So, si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Siya ang image of the invisible God, di ba? Walang kailangang patunayan si Jesus. Kung ano yung pinapakita niya sa mga tao, yun yung kanyang aktual na imahe. So, while many were rejecting Him, God Almighty audibly affirmed, ang sabi ng Diyos Ama, at may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, ang Panginoong Diyos ang nag-affirm ng kanyang pagkatao. So, sa huli, ang nanalo or ang nagwagi ay ang actual image ng Panginoon at hindi ang perceived image na gusto ng kanyang mga kapatid. So, conclusion na tayo agad. Mabilis lang po. So, si Jesus daw ay umiwas sa, basahin natin ng sabay-sabay. Self-promotion, self-preservation, building his reputation, popularity, approval of men. So, ang Panginoong Jesus ay hindi siya, nung nabubuhay siya, hindi niya ipinangalandakan sa mga tao na anak ako ng Diyos, or yung reputasyon niya, yung titingalain siya bilang isang tanyag na tao, or gusto niya lang i-please yung mga tao sa paligid niya. Hindi niya kailangang patunayan ng mga tao sa kanyang paligid. Instead, basahin natin na sabay-sabay. So, ang focus daw ni Jesus ay hindi sa kanyang sarili. Siya ay nag-focus sa kanyang banal na takot sa Diyos Ama. At yun yung nagpanatili ng kanyang actual image. So, basahin natin ang sabay-sabay ulit. Kung ako ay nakatuon sa aking sarili, makikita mo ang aking mga kakulangan. At dahil dito, susubukan ko mapagpakita sa isang imahe na magtatakip sa mga ito. So, kung ako ay nakatuon sa aking sarili, makikita ko ang aking mga kakulangan. At dahil dito, susubukan kong magpakita ng isang imahe na magtatakip sa mga ito. So, kailan daw natin, kailan nag-uumpisa na makita natin ang kakulangan ng ating sarili? Kapag nakatingin na tayo sa sarili natin, saan tayo unang nakatingin? So, kailan nalaman nila Adan at Eva na sila ay hubad at kailangan nilang itago ang kanilang sarili?
na ang kanilang tuon ay nalihis mula sa Diyos patungo sa kanilang sarili. So, the more na titingnan natin yung sarili natin, tingin natin, kailangan natin i-protect yung sarili natin, kailangan yung sarili natin hindi magkulang, kailangan yung sarili natin yung sikat. Kumbaga tayo yung gumagawa ng paraan para ipagtanggol yung sarili natin. Kasi hindi natin nakikita yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. So, the more na nagpo-focus tayo sa Panginoon, the more na hindi tayo nagiging selfish, at the more na nakafocus tayo sa sarili natin, lalo nating nakikita yung tingin natin kamalian sa ating sarili. Pero may mga yung imperfection ba natin, di ba? We are perfectly made, di ba? By a perfect God. So lahat ng mga tingin natin sa sarili natin, comparison yan, pag nakikita natin yung kapwa natin, compare natin, uy, si ano, buti pa siya payat, di ba? Buti pa siya maputi, di ba? Kasi nakatingin tayo hindi kay Lord, nakatingin tayo sa sarili natin at sa kapwa natin. Buti pa siya mayaman, di ba? So kung hindi tayo nakafocus kay Lord, ikukumpara natin ang sarili natin sa iba at nanaisin natin na protektahan ang sarili nating reputasyon. So may chance pa na magdulot ito ng envy sa atin, di ba? Dahil nakatuon tayo sa itsura, titulo, kasikatan, acceptance ng mga tao upang matabunan at ang nararamdaman nating kakulangan. So example sa social media. So di ba, nagpo-project tayo ng image doon na, di ba, feeling blessed. O tapos halimbawa mag-asawa kayo, lagi kayong nag-aaway, pero gusto mo yung makita ng kapwa mo ay yung close kayo, sweet kayo, di ba, sa isa't isa, o yung mga anak ninyo na kahit naliligaw na ng landas, ipopost natin na feeling proud, feeling blessed, pero hindi, ginagawa natin yung mga yun kasi may gusto tayong patunayan sa ibang tao. So yun yung dapat nating i-analyze sa ating mga sarili. So ibinigay na ni Jesus ang kanyang buhay upang palayain tayo mula sa pagkaalipan na ito. So basahin natin sa 2 Corinto 10:12. Hindi namin ibinibilang o ikinukumpara ang aming sarili sa mga iba na mataas sa tingin sa sarili. Mga hangal sila dahil sinusukat nila at ikinukumpara ang kanilang sarili. So, yun daw. Sa English, di ba, mga foolish daw ang nagkukumpara sa bawat isa. Dahil ito ay, yun nga, pagiging nakatuon ang sarili natin nakatuon tayo sa ating mga sarili at hindi sa Diyos Ama. So, sa ating pagtatapos, basahin natin itong dalawang verse na natitira. Sa 2 Corinthians 5:10, 1, 2, 3. Sapagkat Harap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya huwag kayong pumatol ng wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto at motibo ng bawat isa, at sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. So, ang tanong, basahin natin ulit. Kung haharap tayo at hahatulan ni Kristo, ano kaya ang tunay na imahe natin sa namamahayag? So, kung haharap tayo ngayon at hahatulan ni Kristo, ano kaya ang tunay na imahe natin na mahahayag? Sa tatlong yun, sa perceived, sa projected, at sa actual, saan kaya dun yung mahahayag pag nakaharap na tayo sa trono ng Panginoon? Yung pagpe-pretend ba natin, yun yung mahaharap sa Lord? Hindi, di ba? Ang mahahayag at hahatulan ay ang ating tunay na imahe, tunay na motibo, at tunay nating intensyon. So, tayo bilang, ang nakalagay dito sa verse na to, at
At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuri mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. So makikita natin, may papapurihan ng Panginoon daw. Kumbaga, magkakaibang papuri mula sa Diyos. So makikita natin dito na hindi lang to para sa unbelievers, para rin to sa ating mananampalataya. Tayo ba, aminado tayo na meron tayong projected image? Meron ba tayong, nagpapanggap ba tayo? May time ba sa buhay natin na nagpapanggap tayo? Kasi yung importante dito, hindi yung, ay hindi ako nagpapanggap, totoo ako. Hindi yun yung importante eh. Ang importante dito, yung alam mo sa sarili mo. Bakit kailangan mong malaman sa sarili mo kung nagpapanggap ka o hindi? Para maihingi mo ng tawad sa Panginoon. Para maihingi nating lahat ng tawad sa Panginoon. Kasi nasa flesh pa tayo, so may tendency talaga na mag-desire tayo to please other people. So lagi natin, yun yung critical sa atin, yung pag-self-analyze ba na, Lord, yung ginagawa ko, pag tinignan, para sa iyo eh. Ministry mo to Lord, pero yung intention ko ba, Lord, nasaan? Minsan nabubulagan tayo sa sarili nating intention. Tayo minsan, hindi tayo conscious na hindi na pala si Lord yung pinagsisilbihan natin, di ba? So, yun din ang good news, di ba? Maaari nating pagsisihan ang masamang motibo na yun. So, ang first step dun is acceptance. Ng Panginoon, akala ko, ginagawa ko para sa'yo. Lord, ipakita mo kung may mga pagkakataon na sarili ko pala yung piniplease ko or tao na pala yung hinahangad kong pansin, hindi yung sa'yo. Kung mananalangin tayo sa Kanya para sa banal na takot at baguhin ang ating isipan sa pamamagitan ng Bible, papatawarin tayo ng Panginoon at bibiyayaan niya pa tayo ng malinis na motibo sa ating mga puso. So, ang Panginoon walang imposible sa Kanya. So, kaya-kaya niyang i-purify yung mga puso natin. So, tayong mga believers, hindi tayo natatapos sa isang pag-self-analyze lang. Halimbawa, nag-analyze na ako ng heart ko ngayon, good na to for 1 month. Hindi ganon. So, every day, kailangan natin magnilay-nilay na, Lord, natutuwa ka pa ba sa ginagawa ko? Or Lord, ito ba ay will mo? Lord, ito ba ay nagbibigay ng glory sa inyo? Ipanalangin natin na, Lord, ayoko yung applause or palakpak ng mga tao. Gusto ko yung tuwa na galing sa'yo. Ayokong natutuwa sila sa akin ng mga kapwa kong tao. Gusto ko ikaw yung mapasaya ko. Kahit na feeling natin, minsan na pag walang approval of men, minsan mabigat. Pero ipanalangin natin na, Lord, yung ginagawa ko naman to, yung pagsiserve ko, hindi ako nagsiserve para i-please ang tao, kundi para i-please ka. So sa ating mga mananampalataya, kailangan natin una i-accept na may mga pagkakataon na yun, may mga pagkakataong hindi natin napapakita ang ating mga tunay na image. Minsan nakakalimutan natin na tayo ay nilikha sa image ng Panginoon, na tayo ay mahalaga. So, kailangan lang nating i-remind ito. So, itong mensahe na to, malamang narinig nyo na rin naman ito. Pero, ito ay nagsisilbing paalala lang na yung imahe ng Panginoon sa ating mga buhay ay nagiging refleksyon sa ibang tao, lalo na sa mga unbelievers, di ba? Nare-reflect ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin, yung glory niya. So, kahit anong gawin natin, kahit na nagtuturo tayo, naglilinis tayo, walang nakakakita na naghuhugas tayo ng plato. Parang walang nagsabi, uy, very good ka, naghuhugas ka ng plato, pero para sa Lord yun.
Thank you, Lord, di ba? Na hindi mo kailangan, hindi mo dinesire na bigyan ka ng award para gawin yun. Tandaan natin yung mga ginawa nating secret para sa Panginoon, ay ihahayag niya yan sa judgment seat at bibigyan ka niya ng parangal. So, wag tayong mapanghinaan na, Lord, parang ang liit na ginagawa ko para sa'yo. Lord, yung sakripisyo ko, parang baliwala lang, pero hindi totoo yan. Nakikita ng Panginoon lahat ng mga pagpapatawad na ginawa mo na hindi nila nakikita. Lahat ng tulong na ginawa mo sa kapwa na hindi ka nag-desire ng kung ano mang kapalit. Diba, lahat ng mga parang hindi siya mapansin na gawa natin para sa Panginoon. Yung pag-intindi natin sa ating kapwa, pagsuporta natin sa kapwa, yung yung nire-rebuke natin yung sarili natin na, I rebuke myself, hindi ako dapat maigit, diba? Hindi ako dapat maging bitter, diba? Kailangan mahalin natin ang Panginoon at mapapakita natin yung pagmamahal na yon kapag minamahal din natin yung ating kapwa at lalong-lalo na yung ating sarili. Diba? Hindi natin mahalin yung sarili natin para maging selfish tayo, kundi i-respect natin yung value na ibinigay ng Panginoon sa atin. Diba? Naniligtas niya na tayo, yung value ng pagliligtas niya sa atin, hindi na natin babaliwalain yun at magkakasala tayo ulit. Yes, nagkakasala tayo, pero we fall sa kasalanan, hindi natin yun sinasadya dahil nasa flesh pa tayo. Pero kung tunay na tayong nakakilala sa Panginoon, hindi natin sasabihin na, ay okay lang ako magkaroon ng kasalanan kasi naligtas na rin naman ako. So no! Ibig sabihin nun, hindi mo pa talaga natanggap ang Panginoong Jesucristo sa puso mo kasi once na tinanggap mo na siya at minahal mo na siya, ayaw mo siyang masaktan. So yun lang po. Sana po may natutunan tayo sa mensahe na ito na mapagnilay-nilayan natin kung ano ba talaga yung image natin na pinapakita at yung image natin sa harap ng Panginoong Diyos. So palapakan po natin ang salita ng Panginoon. So Pastor, sige. So manalangin tayo, pikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Diyos, Diyos Ama, Panginoon, Ikaw po ay aming dinatakila, Panginoon. Lord, Ikaw po ang pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon, Ikaw po ang Diyos ng aming mga ninuno, ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos ng mga apostol. Panginoon, hindi ka nagbago, Lord. Ikaw ay nananatiling tapat, Ikaw ay nananatiling mabuti. Nalalaman mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso. Lord, nakikita mo kung ano ang aming mga intensyon. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran, Lord, sa mga pagkakataon na aming sarili lang ang aming iniisip, Panginoon, na mga intensyon namin, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng aming sarili. Hindi namin naiisip, Panginoon, na merong Diyos na tapat, na aalagaan kami, na ipagtatanggol kami. Akala namin, Panginoon, kami ang dapat magtanggol sa sarili namin, pero hindi, Panginoon. Kailangan namin ipakita ang iyong kabutihan, Panginoon, at sa mahihirap na pagkakataon, alam namin, Panginoon, na Ikaw ay kasama namin at hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming pagkakasala, sa mga naisip naming masama, laban sa inyo, laban sa aming kapwa, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami paano tunay na mag-repent, Panginoon. Nang tunay na repentance, Lord, ay ang pagbabago. Hindi lang ang repentance na paghingi ng sorry, na paulit-ulit, sorry, Lord. Pero Lord, bigyan mo kami ng puso, Lord God, na pag humingi kami ng tawad, ng isin ng puso namin na magbago. Panginoon, dahil ito ay para sa inyong will, Panginoon. Ayaw ka namin masaktan, Panginoon. Lord, patuloy mong i-reveal ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nakakaligtaan ka namin, nakakaligtaan namin magbasa ng inyong salita. Lord, bigyan mo po ng fire ang aming mga puso. Buhayin niyo po ulit ang aming mga puso. Ignite niyo po ang fire sa aming mga puso na mag-desire kaming makilala ka pa lalo. Na mag-desire na
magmahal kami ng kapwa namin na hindi puro about sa amin ang naisin namin, kundi gusto rin namin magbigay ng pagmamahal sa aming kapwa, magbigay ng tulong sa aming kapwa, Lord. Panginoon, Ikaw po ay aming dinadakila, Lord. We pray, Lord God, na yung salita mo, Lord, ay manahan sa aming mga puso, Panginoon, na hindi lang po ito fleeting na fire na mamaya ay aagawin na ng kaaway, Panginoon. Pero Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng pusong mapagpatawad, Lord God. Pusong tapat, Panginoon, at pusong handang maging humble sa inyong harapan, Panginoon. Lord, Ikaw po ay aming dinadakila, Lord God, sa hapon na ito, Panginoon. Protektahan mo kami, Panginoon. Balutin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Upang Ikaw ay aming mapapurihan, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang pagsisilbi namin sa iyo, ang pagpupuri namin sa iyo, hindi lang sa tuwing linggo, Panginoon, kundi sa bawat araw, sa bawat ginagawa namin, sa bawat minuto, Lord God, sa bawat segundo, iniisip namin, Lord, kung ano ba ang iyong kagustuhan, kung ano po ang makakapagpasaya ng inyong puso, Panginoon. Ikaw po ang aming tunay na joy. Ikaw po ang aming tunay na peace. Ikaw ang aming satisfaction, Panginoon. Wala na kaming ibang hinahangad sa mundong ito, Lord God, kundi ang tunay na relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon. Salamat po sa inyong grasya. Salamat sa inyong awa, Panginoon. Salamat sa pag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga proteksyon na hindi namin alam na ginawa mo, sa mga panalangin na hindi mo ibinigay kasi ito yung mga kasama sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, sa mga ginawa mo at mga blessing mo na hindi namin na ipagpasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Lahat ng ito, Lord, idinadalangin namin sa aming tagapagligtas, sa inyong bugtong na anak na si Yesu Cristo. Lahat ay magsabi na, Amen. O, sige po. Patay na.